Kapag hindi nagbago ang paniniwala mo, maminamahal na ang ating malapang Kristo ay Diyos, hindi ka maliligtas. Kahit ikaw na po maging pinakasinsiro sa inyong reliyon na kinamulatan. Kahit ikaw ay aktibo, kahit marami kang naibibigay, kahit maminamahal, talagang malapit ka sa iyong pananampalataya, hindi ka akit sa langit. Hanggat hindi nagbabago ang pananaw mo na si Kristo po ang ating dakilang Diyos. Na si Kristo po ang ating mahal na Panginoon. Tignan nyo sa Tito, Kapitulo 2, talatang 13. Sabi diyan, looking for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Paano naging tao, maminamahal ang ating mahal na Panginoon? Paano naging tao lang? Yan po ang malaking pagkakamali ng mga reliyon ngayon, maminamahal na yan ang magiging dahilan kung bakit hindi sila aakyat sa langit. Kung idagdag natin Tito 2:13. Dito po sa Tito chapter 2 verse 13. Nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kawalatyan ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Yan po, maminamahal ang mga patunay. Marami pang mga talata sa Biblia. Isaiah 9:6. Isaiah 9:6, maminamahal ang ating malapang Kristo. Sabi ng Biblia, siya ay Pangulo ng Kapayapaan. Siya po ay walang hanggang Ama. Siya po ay ating dakilang Diyos, ang ating mahal na Panginoong Kristo, ang mahal na Panginoong Diyos. At tatawagin ang bata, sabi siya ay, tatawagin siyang Pangulo ng Kapayapaan, makapangyarihan Diyos. At sabi, walang hanggang Ama. Ang tinutukoy yung bata, pero walang hanggang Ama. Bakit tinawag siyang walang hanggang Ama? Sapagkat siya mismo ang ating mahal na Panginoon Diyos. Hindi tinuturo sa inyo yan sapagkat maminamahal. Hanggat hindi mo nasusunod yung paraan, maminamahal, para maunawaan mo ang Biblia. Ang Biblia, maminamahal, hindi mo maintindihan yan kahit ikaw ay mag-aral ng theology. Sapagkat ang banal na kasulatan po, ito po yung spiritual. Kahit mag-isubsubo yung ulo mo sa banal na kasulatan, magbasa ka araw at gabi, maminamahal, talagang magpakadalubhasa ka, pero hanggang lumalakad ka sa laman, hindi mo maintindihan ang spiritual. Sapagkat ang Biblia po ay spiritual. Kung may dadagdag natin ng 1 Corinthians, chapter 2, maminamahal, verse 4, sabi 4 and 5, hindi mo maintindihan ang Biblia, maminamalanggat, hindi ka nagiging spiritual. Baka hindi dagdag natin to sa 1 Corinthians chapter 2 verse 4 and 5. Dito po sa 1 Corinthians chapter 2 verse 4 and 5. At ang aking pananalita at aking pangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan. Sa 14 na. 15. Dito sa 14, 15, ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya, at hindi niya nauunawa, sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Sa 15, ngunit ang sa Espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay, at siya ay hindi sinisiyasat ng sinuman. Amen. Unawain niyo yan, maminamahal. Ang sabi ng Biblia, ang taong nasa laman, hindi siya tumatanggap ng mga bagay na espiritual. Sapagat ang mga ito'y kamangmangan sa kanya at hindi niya maunawa, sapagat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa espiritu. Sa madaling salita, maminamahal, hindi ito maiintindihan na kahit sinong pinakamatalinong tao na lumalakad sa laman. Kailangan mo lumakad sa Espiritu. Kailangan maging spiritual ka bago maintindihan ang Biblia. Kahit magpakadalubhasa ka, kahit mula umaga hanggang hating gabi magbasa ka ng Biblia, hindi mo maintindihan yan. Kahit magpakadalubhasa ka sa theology, kahit magpakadalubhasa ka, maminamahal, sa pag-aaral ng Biblia, magpakadalubhasa ka sa mga Bible school, hanggat hindi ka lumalakad sa spiritual, hindi mo maiintindihan ang banal na kasulatan sapagkat ito po'y spiritual. Ito po'y espiritu. Sabi, ang taong nasa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay na espiritu ng Diyos sapagkat ito'y kamangmangan sa Kanya at hindi niya mauunawa sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa spiritual. Ayon sa espiritu. Tignan niyo ang ating beloved evangelist, Wilde Estrada Almeida. Bago niya naintindihan ang Biblia,
nagfasting muna siya 40 days, 3 times. Pagkatapos niya yung magfasting, maminamal ng 40 days, 3 times, nagfasting pa siya ng 93 days. Talagang ang daming pag-aayuno. Dati na po siyang abogado po siya. Siya po, maminamal, ay may matas na pinag-aralan, matalino po. Ang ating beloved pastor, siya po yung dating politician. Dati po siyang may mga mining. Iniwan niya yun, maminamahal. Nag-ayunong ating beloved pastor para maunawaan niya ang Biblia. Doon niya lamang naintindihan ang tunay na nilalaman ng salita ng Diyos nung siya po ay nakapag-ayuno, maminamahal, ng 3 times, 40 days. Nag-fasting siya ng 93 days. At 21 days, absolute fasting. Yan po ang mga sakripisyo. Ang layunin lang ng mga pastor, hindi para magmayabang, hindi para sabi mas magaling siya kaysa sa iba. Ang layunin niya lang para maintindihan niya ang Biblia dahil nabasa niya ang 1 Corinthians chapter 2, verse 14, ang mga laman, ang mga taong nasa laman, ay hindi niya maunawaan ang mga bagay na espiritual sapagkat siya ay nasa laman at ang banal na kasulatan ay espiritual. Walang pinakamatalinong taong makakaintindi ng Biblia malibang siya po ay lumakad sa espiritual. Yan po ang layunin. Bakit nag-ayuno na mahabang ating beloved pastor? Hindi para magyabang, hindi para sabi mas magaling siya. Hindi po. Gusto niyang maintindihan ang Biblia. Gusto niyang sigurista kasi ang ating beloved pastor. Ayaw niya, maminamal, na magturo siya ng mali. Ayaw niyang magkamali. Maminamahal. Dahil napakarami niyang isinakripisyo sa gawain ito, maminamal, kaya ayaw niya magkamali. Gusto niya tama palagi, maminamal, ang kanyang itinuturo. At ang pangatlong paraan, maminamal, para tayo po, maminamal, ay lalong lumalim sa pag-ibig sa Diyos. Pangatlo, sabi ng Biblia, abide in His Word. Sabi na manatili kayo sa kanyang mga banal na salita. Basahin natin ang John 15, verse 5 up to 7. Dito po sa John chapter 15 verse 5 up to 7. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at ang mga titipunin at mga ihahagi sa apoy at mga susunog. Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Amen. Amen. Yan po, maminamahal, ang tatlong paraan para lalong lumalim ang ating pag-ibig sa Diyos, manatili po tayo sa kanyang salita. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, ang ating mahal na Panginoon, maminamahal, siya po ang puno ng ubas, tayo po ang mga sanga. At ang sabi, ang nananatili sa kanya, maminamahal, ay magbubunga ng marami. Lalong lalalim ang ating kaalaman sa salita ng Diyos, lalo nating maunawaan ang kalooban ng Diyos kung maminamahal, nananatili po tayo sa kanya sa pamagitan ng pagbabasa ng kanyang banal na salita. Sapagat kung tayo hiwalay sa kanya, wala po tayong magagawa. Katulad lamang po tayo ng sanga. Sabi po rito na kapag tayo naiwalay sa puno, ang sanga po'y natutuyo at wala nang pakinabang, maminamal, kundi ihagis sa apoy. Wala nang pakinabang kundi ihagis sa apoy at masunog. Pero sabi rito, kung kayo mananatili sa akin, ang mga salita ko'y magsisipanatili sa inyo, hingin nyo anuman ang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Kailangan manatili po tayo sa mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, kung kayo'y mananatili sa aking mga salita, tunay na kayo'y magiging alagad ko. Paano tayo mananatili sa salita ng Diyos? Hindi naman tayo tinuturuang magbasa at hindi tayo tinuturuan na magkaroon po ng sarili nating banal na kasulatan. Saan ka makakita ng ganyang pananampalataya na bawal magkaroon ng Biblia? Yung mga mananampalataya, paano mo mababasa? Sabi, babasahin mo po araw at gabi, sabi po rito. Sabi ng banal na kasulatan, ang mga salitang ito'y huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi ito'y pagbubulay-bulayin mo araw at gabi. Ilalagak mo sa iyong mga puso. Sabi rito, basahin natin yung 2 talata sa Deuteronomy 11:18 at dito sa Joshua 1:8. Mga minamahal, paano mo mababasa ang Biblia kung mga ministro nyo lang ang may hawak ng Biblia?
Paano nyo bubulay-bulayin araw at gabi ang salita ng Diyos kung pinagbabawalan tayo magkaroon ng sarili nating Biblia? Amin lang tayo ng amin, pero hindi natin alam, ginigilitan na tayo. Kailangan magkaroon po tayo ng sariling banal na kasulatan para masunod po natin yung mga banal na salita ng Diyos na sabi ng Biblia, ang mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon ay huwag mahiwalay sa ating bibig. Ito'y babasahin po natin at hindi lamang binabasa kundi pagbubulay-bulayin mo araw at gabi. Sabi po rito upang masunod po natin. Ang layunin para masunod, hindi para makipaglaban sa debate. Kasi sabi ng Roma, Kapitulo 1, talatang 28 hanggang 31, ang mga nakikipagdebate, mga minamahal ay karapat dapat sa kamatayan. Ang banal na kasulatan, hindi yan binabasa, hindi yan minememorize para gamitin sa pakipagdebate. Ang banal na kasulatan ay pinababasa sa atin ng salita ng Diyos para wag tayong magkasala sa Kanya. Para masunod natin ang mga salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya nyo basahin po natin. Dito muna sa Josue 1:8 at susundan po natin sa Deuteronomy 11:18. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Dito po sa Josue chapter 1 verse 8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang inyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawain ang inyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Deuteronomy chapter 11 verse 18. Kaya't inyong ilalagak itong aking mga salita sa inyong puso at sa inyong kaluluwa, at inyong itatali na pinakadanda sa inyong kamay at magiging pinakatali sa inyong noo. Amen. Ano ibig sabihin yan? Maminamahal ang kanyang mga banal na salita. Sabi rito, ilalagak natin sa ating mga puso at sa ating mga kaluluwa. Itatali na pinakatanda sa ating mga kamay at magiging pinakatali sa ating mga noo. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, huwag nating kalilimutan. Ibig sabihin nito, mga minamahal, na ito po ay lagi po nating pakatatandaan. Huwag nating kalilimutan. Sabi, itatali natin sa ating mga kamay at itatali natin sa ating mga noo. Ilalagak natin sa ating mga puso. Ibig sabihin, dapat pagbubulay-bulayin natin, araw at gabi, unawain po natin at tatandaan po natin. Sabi na nga nakasulat dito, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulay-bulayin upang iyong masunod na gawin ang lahat ng nakasulat dito. Kaya natin babasahin ang salita ng Diyos, kaya natin pinakikinggan ang salita ng Diyos, hindi para maging magaling sa pakikipagdebate. Ang salita ng Diyos ay binabasa natin, ito po ay binubulay-bulay natin araw at gabi, maminamahal, para masunod. Para masunod, hindi para makipagdebate. Ang layunin kaya tayo nagbabasa para masunod natin, sabi yung pagbubulay-bulayin araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy pagiginaway ng iyong mga lakad at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Yan po ang layunin, maminamahal. Bakit tinuturuan tayo ng Diyos na't basahin ng kanyang mga banal na salita? At pangalawa, pang-apat, higit sa lahat, sabi ng Biblia, para masunod natin ito. Para masunod natin ang mga salita ng Diyos. Paano natin masusunod kung hindi natin pagbubulay-bulayin, kundi natin maminamahal aalalahanin? Yan ang dahilan, hindi para makipagdebate, para hindi makilala tayo magagaling sa debate. Hindi po. Pinababasa sa atin ang salita ng Diyos, pinamemorize para masunod natin. Ang sabi rito, basahin natin ang dalawang huling talata. Unang 1, Kapitulo 5, talatang 3, at 1, 14, 15, talo ng 23. Dito po sa John chapter 5 verse Unang 1 John chapter 5 verse 3. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na atin tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Dito sa John chapter 14 verse 15 tanong sa 23. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Sa 23. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita, at siya'y iibigin ng aking Ama, at kami pasa sa kanya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. Amen. Yan po ang layunin. Bakit, mga minamahal,
inuutusan tayong magbasa ng Biblia. Hindi para magpakadalubasa, para magaling tayo sa debate, hindi para magpakadalubasa para sumikat po tayo sa pakikipagdebate. Sabi ng Roma 1:29 hanggang 31, ang mga nakikipagdebate ay karapat-dapat sa kamatayan. Ang layunin bakit pinababasa tayo ng Biblia upang matupad po natin ang kanyang mga utos. Sabi, if you love me, keep my commandments. Ito'y pagpapakita ng pag-ibig sa Diyos. Yung sundin natin ang kanyang mga utos at sabi ng Biblia, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Yan po, at huling talata, basahin natin Psalms 91 verse 14. Dito po sa awit chapter 91 verse 14, sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya, aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko. Amen. Yan po, maminamahal ang resulta ng ating pong pag-ibig sa Diyos at pagtupad sa kanyang mga utos. Sabi ng Biblia, maminamahal tayo, ililigtas niya, ilalagay tayo sa mataas na kalagayan sapagkat malalaman natin ang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Kaya kita nyo, yung mga mahilig magdebate, hanggang ngayon hindi alam ang pangalan ng Diyos. Hanggang ngayon, ama sila ng ama, hindi nila alam kung yung pangalan ng ama. May pangalan po ang Diyos, may pangalan ng Ama, at sabi ng Biblia, walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit at sukat ikaligtas ng tao, kundi ang makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya, maminamahal, tanggapin niyo po ang ating mahal na Panginoon bilang sariling tagapagligtas